At ito nga mga boss, 2 taon na nga lang at syempre magbiboto na naman tayo. At paulit-ulit tayo ni-remind ng COMELEC na mag-register na nga at kasama nga dito ang paggagawa natin ng mga biometrics. Kaya ngayong umaga yan na pag-uusapan natin. Kasama syempre ang ating IT expert na si Sir Jerry Liao. Good morning, Sir Jerry. Yes, good morning. Good morning. At syempre good morning sa ating mga boss. Yes. Sir, itong biometrics, bagong requirement lang to sa pag-register natin. So, maaari ba nating pag-usapan, like, bakit natin naisip magkaroon ng biometrics? Well, ito yung Republic Act 10367, kung hindi ako nagkakamali. Ito yung Mandatory Biometric Registration Act, no? Na kung saan lahat po ng mga botante ay kailangan pong magpa-register and this time meron ng mga biometric technology na ginagamit, no? So ano ba itong mga biometrics na to? So pagpunta doon, kukunan na tayo ng larawan, no? Tapos meron tayong signature sa signature pad, tapos yung mga fingerprint, no? Kukunin nila lahat yan. So, as part of our information. So, ang dahilan dito, bukod sa siyempre malilinis na, no, yung voters list na kung saan ito yung parating na pag-uusapan na pinagmumulan ng problema pagdating sa halalan, lilinisin. Kasi lahat nga tayo dapat mag-register uli, no. Tapos, kumaga sa ano, mas mahihirapan na kumaga sa ano, i-fake, no, yung identity mo. So, basically, yung biometric will help you na identify na the real you. Parang gano'n. So, pag sinabing si Sandro yan. Kasi merong larawan, may pirma, may fingerprint pa. Yes. Actually, sir, yun nga, tatanong ko dapat, kumbaga, ano ba yung mga problems na nakita natin para ma-arise yung reason for us to have and implement itong mga paggamit nga ng biometrics natin, aside from the faking ng identity. Kasi di ba marami tayong sinasabi na yung may nakakaboto na parang wala ng buhay, parang gano'n, yung mga pumanaw na, nakakaboto pa, hindi ba? So dito, if you clean up the voters list, I think automatically ma-eliminate mo yun kasi you cannot ask a dead person to come and register. So automatic wala na yan, ano? So looking forward, kung makikita mo pag ginamit mo yung biometric, meron, alam mo naman sa ngayon, meron na tayong mga teknolohiya na tinatawag na facial or face recognition, no? Na sa phone nga, di ba? Mawawala na yung mga password. Mo, titignan mo lang, tapos tignan mo lang, na. Yes, pag makikilala ka ng telepono. So the same technology can actually be applied in the future. I don't know if aabot ito sa 2016, pero imagine mo kung na-implement ito, pagpasok mo pa lang sa precinct, no? Biro mo, igigreet ka na ng precinct, for example, magandang umaga Sandro, o magandang umaga Jerry. Kilala ka kaagad, no? Pagdating mo doon, boboto ka, for example, so makikilala ka din ng machine, no? If let's say, for example, dumating din tayo sa point na wala ng balot, hindi na tayo nag-shade, no? Na pwede tayong mag-touchscreen na lang, or let's say, voice recognition naman, or sa mata na lang, titignan ko na lang yung pangalan nung bobotohin ko, kukunin na yan, no? So, possible lahat ito. So, bago mo magawa yon, the machine should be able to recognize you, no? So, yung mukha mo, yung fingerprint mo, kasi baka isipin mo, yung signature kaya kong i-forge yun, di ba? Pero yung mukha at saka yung fingerprint, medyo mahirap yan na gayahin, hindi ba? So, talagang pag nakaboto ka dito, ikaw talaga yun, no? And if, let's say, for example, dumating din tayo dun sa point na connected na lahat talaga yung mga voting machines, for example, pag nakaboto ka dito at gusto mo lumipat dun sa kabila, hindi ka na pwede bumoto. Hindi pwede. Sasabihin niya, tapos ka na dun, hindi ba? So, ang pinakamaganda kasi para sa akin, Sandro, yung isang voting system is yung pinaka-least na human intervention. No? Pinaka-konte. So, pinaka-human interaction lang is the actual voting. After that, dapat wala ng tao. Kung pwede, hindi na nakikialam. Para yung tiwala, yung integrity, lahat, hindi mo masasabi na, binago mo. Paano ko kasi nasa machine lahat. Yes, nasa machine. Automated na, kumbaga. Hindi ko ginalaw yan, di ba? Pero yun, sir, like, syempre, madami tayong mga options for the future regarding mga possible things na we can integrate, especially with our election system here in the Philippines. Pero, like, syempre, bawat technological advancement, meron tayo nakitang parang mga loopholes. So, with this, meron tayo nakikita na pwede nating maging problema kaya? Sa biometric, medyo mahihirapan, no? Lalo na kasi ngayon, kung hindi ako nagkakamali, parang medyo manual pa yung pagkuha ng larawan, mga ganun. Pero again, if looking forward, meron tayong mga technology na nandito na ngayon, no? Na meron tayong mga camera na hindi kukuha ng larawan at hindi ka nakangiti. May ganun na ngayon. Smile, diba? Detection. Pag ngiti mo, saka siya mag-click. Or, kung hindi ka nagbi-blink, no? Pag hindi ka nag-blink, hindi kukuha yan. Kasi ibig sabihin, tinitignan muna niya kung live yung tao. May mga ganong technology na available. Sa fingerprint naman, may pulse din bago siya kukuha ng fingerprint mo. Kailangan makuha niya yung pulso mo. So, in as far as the getting of yung biometric information mo,
medyo foolproof yan, no? If you're going to implement all this info, no? Tapos, yun nga, makikita mo kaagad kung ilan yung nag-register, tapos malalaman ko kung saan mga presinto yan, so yung voters list mo automatic malinis, di ba? So pag bumoboto dito, let's say for example sa presinto nito, mga 250 lang ang pwedeng bumoto. Pag naabot ko yung bilang na yon, lahat nakaboto na, pwede ko ngayon automatic tigil na yung close botohan. na para dito. wala nang uulit. Hindi na pwede kasi tapos na eh. No? Ito lang yung nakasulat dito, 250. Natapos na yung 250, hindi na pwedeng madagdagan pa yan. No? So doon pa lang makikita mo na yung kung sino yung bumoto, kung sinabi kong sino lang ang pwedeng bumoto, sila lang talaga ang makakaboto. Oo. So at least yun, kung solve mo na siguro mga 50% of yung mga complaints before, na-solve mo na yan. So dito naman tayo dun sa mga transmission problem naman, na maayos naman natin yan as soon as kasi constantly naman nag-i-improve na yung mga speed natin, yung connection natin, mga ganon. So nag-i-improve yan. So hanggang dumating talaga dun sa point na lahat maayos na hindi ka na, parang wala ka nang maisip na saan ba pwede akong nandaya dito o saan ba pwede ako nagpalit dito. Halos wala, no? Na may isip na pwede, saan stage ako pwede. Actually ako naisip ko na siguro na pwedeng gawin ng tao, para kiklaim mo yung identity ng ibang tao, para hindi siya nag-register. Gagamitin ko yung pangalan niya, tas mukha ako. Yun na yung pinaka, pero hindi rin posible pwede, yan kasi diba? kunwari, pangalan ko, Jerry, pumunta si Sandro, sasabihin ng computer, hindi ikaw yan. Hindi ka pwede bumoto, hindi ba? So, yung fingerprint mo, hindi ko rin, pag ginamit mo yung fingerprint mo, hindi naman tayo nagmamatch So, correct. hindi rin ikaw yun. So, hindi mo pwede i-contest yun. Yes, hindi mo pwede sabihin, hindi, ako si Jerry. Hindi, ito nga yung mukha ni Jerry. Hindi mo naman kamukha eh. Diba? Which is hindi nangyayari ngayon. Diba? Kasi pagpunta mo, sa dami ng nagboboto, sabihin mo dun sa watcher, for example, ako si Jerry. Paano niya malalaman na ikaw ba talaga? Yes. Correct. But now, with biometric, you cannot claim yung person na hindi ikaw because there's a photo, tapos andun yung fingerprint nga, tapos andun pa yung signature mo. Alright. Ayan mga boss, alam na natin ngayon kung gaano nga magiging effective itong bagong biometric system nga na ini-implement ngayon sa ating pagre-register sa ating pagboto. So maraming salamat. That was our IT expert, Sir Jerry Liao. Thank you, Sir Jerry. Thank you.